Hey guys! Welcome to my channel. So this time, sasagutin ko yung isang nag-comment sa JRA channel ko a few months ago. Nagkikriticize sa shooting stance ko. So sabi niya, mag-practice pa daw ako kasi pag pumuputok daw ako, by the way, safety check natin. Gamitin natin itong MMP. Okay. So, sabi niya, pag pumuputok daw ako, masyado daw ako nakayuko. Dapat daw straight body lang. Dapat straight body daw. Eh, natatawa ako kung sino pa yung walang alam, yung pa yung nagtuturo. So, I don't consider myself as an expert, pero matagal na akong pumuputok. And, hindi ako law enforcement, pero competitive shooter ako. And, I've been with law enforcement, sa mga trainings, and sa sa ibang mga shoot fest. So, kahit pa paano, pamilyar tayo. Okay? So, basically, merong dalawang shooting stance na palaging ginagamit, yung isosceles at saka weaver. May makita pa kayo sa internet, merong Chapman, may retention, pero mag-concentrate tayo sa isosceles saka weaver. So, ang isosceles, straight up ka lang, pantay ang shoulders mo sa knees mo, tapos puputok ka. So usually ganun sa mga gun range, no? Puputok ka, ganyan. Straight lang. Tapos yung iba naman, kung puputok, gumagamit ng weaver stance, yung isang paa forward, tapos naka-lean forward, okay? So it's up to you. Hindi ko na sabihin kung ano mas maganda, pero madidiscover niyo yan on your own. Paano yung mas magandang form, shooting stance, and recoil management. That's the most important part, yung recoil management. Kaya nakayuko ako, leaning forward. Tapos may isa pa, sabay ko na rin yung isang comment. Hindi na daw uso yung nagli-lean forward kasi mahihirapan daw pag naka-vest. Talaga? So gusto niya pala pag yung mga law enforcement ba, mga military, SWAT, or spec ops, pag pumuputok, ganyan lang. Para ka robot. Okay, so yung isa kong kakilala, hindi mag-agree, pero kung nag-shoot kayo, sabi nga nila is train how you fight. Diba? Kung mag-shoot ka, imagine mo yung sarili mo na mapapalaban ka. So, ganun dapat. Ano ibig sabihin? Alam naman mapapalaban ka, naka-straight ka lang dyan na ganyan. Pag sa gun range, paper target, hindi bumabaril yung papel, cardboard, okay lang yan. Paano kung bumabaril na yung kalaban? Diba? So, ang isa sa mga principle na tinatandaan ko, yun nga, train how you fight, and yung shooting stance mo, sabi nung army vet na nag-train sa akin dati, paliitin mo yung sarili mo as small as possible. So, malaki ako pag ganyan. Pero pag kinaganyan mo ako, saan mo ako tatamaan? Maliit na masyado, di ba? Mas maliit ako. Kesa nakaganyan ka. Kita ka, ang laki ng area na pwede kanyang tamaan. Di ba? Tapos, yung sa comment naman, na pagka naka-vest ka daw, hindi ka raw makakayuko. Well, hindi rin totoo yun. So, meron tayong dalawang vest. Ito, full. Tapos ito, plate carrier lang siya. Meron tinatawag sa mga plates na shooter's cut. Shooter's cut. Meron yung cut. Hindi yan rectangle na 10 by 12. 10, 12. Hindi ganon. Although meron nabibili na 10 by 12, tinrade ko na yun sa akin eh. Ayoko nang gumamit ng 10 by 12. Yung tinatawag na shooter's cut kasi, yung tinatawag na relief cut, shooter's cut nga, para sa shooter. No. Ito yung tinatawag na relief cut or shooter's cut. May cut dito, no? Para sa mga ganong position. 'Di ba? You can still get away with yung straight lang, 10 by 12. Kaso hindi ka komportable. No? Yan. Yan, naka-demo. Kaya ko pa rin yung muko. So, hindi totoo na pag ikaw ay naka-vest,
hindi ka na makakayuko kasi naka-vest ka daw eh. Hindi totoo yun. That's not true. Okay? Una-una, ang daming variations ng mga tactical vests. Okay. Ano lang isuot ko eh. Marami, di bumili ka ng ano, yung sukat sa'yo at saka yung komportable ka. Pero keep in mind, pag magpipili ka ng plate, dapat may shooter's cut yung plate mo. Hindi siya straight lang na ano, na rectangle. Okay? Sabi ko ano kayo, demo ko pa to. Mahirap magsuot eh. Ay nako, dali. Sikip na. Dali lang, luluwagan ko lang. Yan. Ayan naka-vest tayo. Wala pa rin tayong magazine dyan Kaya pa din yumuko. Actually, mas ano pa nga mas safe ka pa kasi yung chin mo, magta-touch sa pinakamataas na part ng vest, ng plate. So, lumiit ka, di ba? Kaysa ganyan, open yung neck mo. Open ang neck mo. Open ka dito, wala ka ditong plate. Samantalang pag nakaganyan ka, lumiit ka, tapos tinamaan ka dito, meron kang vest. May plate ka. Di ba? So, ganun din pag yuyuko. So, but then, it's up to you guys, no? Wala namang, walang pilitan dito. Kung gusto mong pumutok na nakaganyan, at napalaban ka, dahil yan ang pinapractice mo, di ganyan ka pumutok, ay bahala, good luck na lang. Di ba? So, ang sinasuggest ko is tactical advantage. Paliliitin mo na yung sarili mo, tapos, makakatulong pa sa recoil management. Kasi ang tulak ng barrel, paatras, so pag ikaw naka-lean forward, yung mass mo, yung weight mo, mas mapipigilan yung atras ng barrel. No? Basta suggestion ko, yung dominant hand mo, straight ang siko. Huwag kang may shooting position din na ganito. No? Pero, hindi to nakakatulong sa recoil management pag baluktot ang mga siko mo. Maganda, at least yung isa mong siko ay straight. Look at my other arm, baluktot. So, ayan. So na-debunk ko na na pwede kang yumuko kahit naka-vest ka. Pwede, kaya naman Mas secured ka nga, mas safe ka Kasi hindi naka-expose yung neck mo. Tago ko. 'Di ba? Tago ka. Tapos mas makakatulong sa iyo sa recoil management and mas pahihirapan mo yung kalaban mo na malamang babariling ka rin. 'Di ba? Kasi nga paliliitin mo yung sarili mo. So, ano mas maliit? Nakaganito ka? Nakaganito ka? O nakaganito ka? Ganyan? O ganyan? Saan ka mas mahirap tamaan? Sa perspective ng kalaban. 'Di ba? So, yung ma-advise ko lang talaga, train how you fight. Ibig sabihin, kung ikaw mapapalaban, mapapa-encounter, yun na dapat yung pagtitraining mo.
Hindi yung, magsushoot ako pag sa gun range, ganito, pero pag mapapalaban na ako, magiging ano na ako, John Wick. Hindi pwede yun. It doesn't work that way. Kung paano ka nagtitrain, muscle memory yan eh. And may advantage pa pala. May advantage pa pala pagka iisa lang ang shooting form mo. Okay? Lalo na yung naka-lean forward. Kahit hindi mo pa na nakikita yung front sight, pwede mo nang iputok yan. No? May makakita kayo ng mga ganong drills, bumunot pa lang, wala nang time. Dahil mabilis eh. Mapuputok niya na agad and most probably tatamaan yung target niya. Nagawa ko na din yung mga ganong drills eh. Bubunot ka pa lang, pinuputok mo na, pinupush mo pa lang na pa ganon, kaya mo nang iputok. Kasi, constant yung shooting position mo eh. Constant, palagi ka nakaganon eh. No? Kung saan ka nakaturo, kahit hindi pa na-acquire ng mata mo, yung front sight, pwede ka nang kumalabit. Kasi yun ang palagi mong tinitrain or pinapractice. Muscle memory. Shooting is a skill. Okay? So, the more you train, mas nagiging mas nagiging sanay ka, mas nagiging praktisado ka. Okay? So, yun na. Kung ikaw magti-train din lang, you train how you fight. Hindi yung sabihin mo, iba pagka nag-gun range ako, iba pag mapapalaban ako, iba. Hindi pwede. Isa lang yan. At saka, by experience, kahit mag-iba ka ng barel, basta iisa lang yung shooting stance mo, halos hindi ka maninibago. Kung sa tingin mo nakaka-bullseye ka ng ganitong shooting stance, palitan yung barrel mo, ganun pa rin, makaka-bullseye ka. Konting-konti na lang yung adjustments mo. So, with that, hopefully, may natutunan kayo, no? And, doon sa mga kababayan natin, kung ayaw nyo maniwala, then so be it. No? Bahala kayo. Malalaki na kayo. Diba? Ang nakakainis lang minsan, yung tinuturuan mo, ikaw pa ituturuan. No? So, comment down below. Let me know what you think. By the way, na-miss ko na pala itong ko. Yung MMP ko. MMP 40 na nilagyan ko ng 9mm na Lakeline ported magazine. Tapos may TLR1. Nakakamiss. Kahit rifle. Sayang, hindi pala kumuha ng rifle. No? Ganun din. Iisa pa rin ang position mo. Naka-lean forward ka palagi. Okay, so mahaba na itong video. Tatapusin ko na. Hopefully nag-enjoy kayo. Don't forget to click like and subscribe, no? Para makabawi tayo. Makabawi tayo. Kasi, yun nga, no? Nawala yung JRA channel ko. Hopefully mabawi ko. Pero kahit mabawi ko yun, ito na yung aking gun channel. See you next time. Bye!